Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Bishop. Isang bagong taon ng liturhiya at napakabilis po ng panahon. Katatapos lamang po ng nakarang taon ng liturhiya sa tampok na pagdiriwa nga ng pagkahari, no, ng ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan, no? At alam po natin ngayon ay unang linggo ng Adbyento at sabi nga po, paghahanda na po natin sa darating na araw ng Pasko at panahon ng Pasko. Isa na naman pong panahon, no? Kasi panahon ng Adbyento, may panahon ng Pasko. Narinig po natin sa pambungad kung anong ibig sabihin ng Adbyento. Ito po'y pagdating. Sa liturhiya nga po, pinagdinilayan natin ang dalawang uri ng pagdating. Ano po yun? No? Yung una ay yung pagdating ng Panginoon nung siya po ay nagkatawang tao, nung siya'y ipinanganak, no, mula sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang maganap ang plano ng kaligtasan. No? At yan ay ginugunita natin, no, tuwing Pasko. Yung ikalawa naman po ay yung sinasabing paghuhukom, yung ikalawang pagdating ng Panginoon na hindi naman natin alam kung kailan mangyayari. Pero pag dumating, lahat po tayo ay huhusgahan at alam natin na kinatatakutan natin ito. Marami daw mga senyales, pero ang mahalaga ay maghanda po tayo. Kaya nga, ang mensahe ng ating ebanghelyo ay magbantay, no? Kailangan pukaw tayo, no? Kumbaga, ready. Sabi nga sa Boy Scout, laging handa, di ba? Yan ang sinasabi, no? At sa unang pagbasa pa lang, no, yung aklat ni Propeta Isaías, nandun na po, no, yung magandang paliwanag ng propeta sa mga Israelita, no? Kasi para sa mga taga-Israel na dumaan sa talagang matinding proseso ng kasalanan, mga gera, mga problema na itinapon sila sa Babylonia, no? Nandun yung bisyon ni Isaías para sa bayang Israel na darating ang panahon na sila mula sa kanilang pagkakatapon sa Babylonia ay makauuwi sa kanilang tunay na bayan. Matatapos din po ang mga gera, no, ang mga digmaan, no, at sila'y sasaganang muli, no. Kumbagay, nandun uli yung pagtatanim at pag-aani para may makain, nandun ang pangingisda para magamit din pagkain, kabuhayan. Sila ay magiging matiwasay ang buhay. Ito nga yung parang nasasaad sa unang pagbasa na darating hindi lang ang kapayapaan, kundi ang Panginoon mismo ang darating sa buhay nila dahil siya ang magtatagumpay laban sa kanilang mga kaaway, laban na rin sa kanilang pagkamakasalanan, no? Dahil nandun ang pagbabangon muli, no? At nandoon din, no, ang pagtanaw sa isang maayos na buhay, no? Siguro itatanong ninyo, paano nga ba tayo dapat magbantay? Paano dapat tayo maghanda ngayong darating na Pasko, no? Kita nyo, no? Tayong may pinakamahabang Christmas season, September pa lang, no? Dumudungaw na si Jose Marichan, di ba, no? Nandun niya yung mga Christmas carols, no? Sigurado ako yung mga bahay nyo na maraming Christmas light, may Christmas tree na, no? Nandiyan na talaga lahat ng mga palamuti. Namimili na po kayo ng mga panregalo, no? Yan, no? At alam nyo naman, pagdating ng December 25, hindi po natatapos doon ang pagdiriwang dahil tuloy-tuloy po yan. Meron pang New Year, no? Meron pang kapistahan ng Epifania, Christ the King, di ba? No? Tuloy-tuloy yan, no? Hanggang
Tapos na nga po yung panahon ng Pasko, meron pa tayong pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Kumbaga, para sa ating mga Pilipino, parang overkill. Masaya naman, no? Kaya, alam nyo, ang daming umuuwing mga overseas Filipino workers, mga kamag-anak po natin, mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Dahil dito, parang damang-damang mo ang diwa ng Pasko, no? Kaya, magpasalamat po tayo sa Diyos, no? Yung iba kahit di nga makauwi, kahit sa Facebook Live, okay na rin eh, no? Kasi ramdam po nila yan, no? Sa social media, nakikita nila na talagang masaya ang pagdiriwang, no? Ng panahon ng Pasko para sa mga Pilipinong Katoliko. Pero sa gitna ng panlabas ng mga palamuti, siguro ang dapat nating tignan ay panloob. Ito yung magandang pagbabantay at paghahanda, no? Ano po, no, ang pwede nating gawin? 30 mungkahi. Una po ay, no, masusing pagninilay, no? Magnilay po tayo, no? Kasi alam nyo, dumadaan lang ang panahon, ang mga araw. Di natin na pagninilayan kung ano nangyayari sa ating buhay. Tingnan nyo, 2025, 2026 na. Kung hindi tayo magninilay, no, kung anong mga nangyari sa ating buhay, itong mga nakaraang araw, buwan, taon, di natin makikita kung anong mga natutunan natin sa buhay. Kaya, humimpil po tayo. Wala namang masama doon. No, mag-isip-isip, no? Pagnilayan natin, no, kung ano nga ba ang ating natutunan sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating mga karanasan sa buhay. Ikalawa, manalangin ng taimtim. No? Kasi yan, napakaganda, no? Isang mas makahulugang paghahanda. No, pag nananalangin tayo, katulad ditong misang ito, pinakamataas na panalangin, no? Kapag nagro-rosaryo tayo, nananahimik tayo, o nasa bahay lang tayo, nakaupo, no? Nasa harap ng ating maliit na altar, no? Nananalangin tayo sa Diyos, no? Nakikita natin yung ating malalim na pakikipag-ugnayan sa Poong May Kapal. Siyempre, kasama ng ating pananalangin ay yung ating mga debosyon, di po mawawala yan, no? Yung pagdadasal natin sa pamamagitan ng ating mga paboritong santo o santa, no? Kaya pag nananalangin po tayo, no, nakikita natin lalo tayong napapalapit sa Diyos at naihahanda natin ang ating kaluluwa hindi lang sa pagdating ng Panginoon sa araw-araw ng ating buhay, kundi yung sinasabing pagdating ng kaharian ng Diyos, no? Na minimithi naman natin dahil dadating ang panahon tayo din ay kukunin ni Lord, no? Maiksi ang buhay at alam natin ang gusto nating puntahan ay ang langit. Pero meron pa pong ikatlo. Nasasaad yan sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, mamuhay ng marangal. Maganda yung konteksto, no? Kasi nakita niya yung mga nagbagong buhay na mga pagano, nagbagong buhay kay Kristo. Bumalik sa dating gawi, no? Naglalasing, no? Kung ano-anong ginagawang bisyo, makasalanang gawi. Sabi niya, no, sana, no, umalis na kayo sa kadiliman. Mamuhay kayo sa liwanag ng Diyos, sa liwanag ni Kristo. Mamuhay ng marangal. Di ba? Yan ang hinahanap po natin. Mamuhay ng marangal at banal. Kasi, sabi nga, pwede kang nananalangin, pero kung hindi naman nakikita sa iyong paggawa, medyo kulang. Dapat nakatono, no? At yan ang makikita ng ating kapwa, yan ang makikita ng kasawa natin, nakikita ng ating mga anak, no? Kapitbahay, no?
'Di ba sabi nga, no? Kahit sabihin mong active ka sa simbahan, palasimba ka, pag nasa bahay ka na, at yung ugali mo naman ay hindi maganda, nakikita yan ng mga mahal mo sa buhay, imbis na sila yung ikaw ay maging inspirasyon nila, ikaw ay desperasyon nila. Imbis na ikaw ay talagang medyo tularan nila, ay sabi, ayoko na magsimba, ayoko nang mag-active sa simbahan. Asawa ko nga, ganyan. Anak ko nga, ganyan. Kapitbahay ko nga, ganyan. Hinahanap nila ang isang huwaran o modelo. Kaya nga po, ang ganda ng mensahe sa unang linggo ng Adbyento, magbantay, maghanda sa pagdating ng panahon. Paano? No? Napakaganda po, no? Sinasabi sa atin, una, magnilay. No? Pagnilayan natin ang ating buhay, tingnan natin ang ating mga natutunan sa Diyos at sa bawat isa sa ating karanasan. Ikalawa, manalangin. Manalangin ng taimtim, no? At alam natin, pwedeng ang obligasyon natin linggo lang, pero ang pananalangin ay araw-araw, kahit sa tahanan, para nandun yung ating koneksyon sa Diyos, no? At ikatlo, mamuhay ng marangal at banal para maging huwaran sa kapwa. Kung ating gagawin po ito, no, kita natin marami tayong mahihikayat para magbalik loob, magbagong buhay sa Diyos, no? Mapalapit sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Amen.